Kamusta mo din mga kaibigan? Meron tayong quick update lang dito sa area ng Kabuyaw, malapit sa may Katapatan subdivision. No? So, titingnan natin yung naging progress na dito ng kanilang viaduct laying, no, dito. So, doon sa mga nilalatag nila mga viaducts. So, kung mapapansin natin, napakalayo na ng mga naging progress nila, no? Marami na sila nailagay ng mga viaducts sa area na ito. So, yung area na tinitingnan natin ay dito sa bayan ng Kabuyaw. So, ito yung Katapatan Subdivision. Ito yung Old National Highway. Then dito yung kanilang parang storage ng mga sasakyan, no? Dito muna pansamantalang inilalagay yung mga sasakyan na maaaring pambenta nila, no? So malaking parang facility dito, katabi ng Katapatan Subdivision. Then dito sa area na to yung future Kabuyaw Station ng NSCR. So yung tinitingnan natin ay dito sa area na to, south ng Katapatan Subdivision, dito sa area na to. So para at least may reference tayo, no, kung nasan tayo. So balik tayo dito sa video. Dun sa area na tinitingnan, pinapatunguhan ng ating drone ay papunta ito sa Calamba. So Matid area papunta sa Calamba. So makita natin ito yung row kung saan ay yung mga viaducts, yung mga columns ay nasa bandang gilid, no? Kasi may provision ito para dun sa freight at saka sa long haul, no? So upgrade na relays yung kanilang lalagay dun sa provision na yun. It will run coincide with the NSCR, no? Dito sa elevated trucks. So marami na sila na ilagay na mga viaducts dyan. Dito naman ay tinitingnan natin ay north, no? Papunta na sa bayan ng Kabuyaw, no? So kung mapapansin niyo dito sa area na ito, dun sa tabi ng Katapatan Subdivision. So yung Katapatan Subdivision na ito, then yung building na ito ay yung pamantasan ng Kabuyaw, ano. So may area dito na hindi pa nila nalalagyan ng mga columns. So base sa aking observation, no, at then dun sa pagtingin ko rin dun sa inirelease nila ng mga plans dati. So ito yung area na tinitingnan natin ngayon. So ito yung bird's eye view, no, ng plano. Ito yung mga viaduct, columns niya, din viaducts. Then dito sa bahaging ito yung dating proposed na Gulod Station, no, na hindi pa siya itatayo kaagad, no. Ito yung future station na proposed, no, balak siyang itayo, no, pero hindi muna siya kaagad-agad itatayo. Kung mapapansin nyo dito, bahagya ditong papaling, no, to west yung mga viaducts para dito sa approach ng Gulod Station, sa future Gulod Station, no. So maaring ito ay maaring may mga changes na rin sila, mga amendments na sila na ginawa dun sa plano, pero looking at the alignment dito rin, so bahagya na siyang papaling dito pa west, no. Then diretso dapat yan, then dudugsong dun sa mga viaducts na nando sa tapat ng pamantasan. So
dahil dito, no, ay kailangan kasi nung station ng mas malapad na row, no? Kaya ganyan yung forma niya, no? So, I believe na ito ay provision pa rin nila para do sa future gulod station na yon, na maaring di pa nga itatayo kaagad. And then, kasi nga kailangan ng mas malapad na row, bahagyang lalapad kasi yung row na kakailanganin eh. So, kailangan nilang i-acquire itong bahagi na ito ng property dito. So, maaring yun yung dahilan kung bakit hindi pa nila nilalagyan ito, no? Then, kung titingnan natin sa maps, yung location niyang Gulod Station. So, reference, ito yung Katapatan Subdivision. Then, dito, sa tabi niya, dito sa kanyang dulo, no? Sa tabi niya, diyan yung location ng future Gulod Station, no? Just to be clear, ito hindi pa kaagad to itatayo. Mas mauunang itayo yung Kabuyao Station, then Mamatid yung Banlik Station, no? Pero ito ay hindi pa siya kaagad itatayo. Maaring based sa magiging demand pag operational na yung NSCR South, no? Ito bahagi ng NSCR South, ay pag nakita nilang mas maraming demand ay kanila itong itatayo, no? Pero in the meantime, meron na silang provision na meron na silang ilalaan na space para dito, no? Dahil kung titingnan natin yung distansya niya mula doon sa future Kabuyao Station. So, yung future Kabuyao Station ay dito siya. So, ito yung measuring tool ng Google Earth Pro, no? So, dito yung location ng Kabuyao Station. And then, dito yung location ng Gulod Station. So, about nasa 1.4 kilometers, no? 1,426 meters or 1.43 kilometers. So, estimate, no? Yun yung pagitan ng dalawang station na yan. Medyo malapit lang siya, no? Pag nakita siguro ng DOTR, ng PNR na mas mataas ang demand dito sa area to. Kasi nga, kung mapapansin nyo, ay marami ng mga subdivision ang umuusbong din sa area na ito. Dati kung hindi ninyo titingnan natin, dati ito puro bukirin lang tong area na to. That's why meron ditong irrigation ng NIA, no? Kasi nga dati bukirin ito, itong buong area na to. Puro bukid lang ito dati nung araw. Pero ngayon, lumalaki na yung populasyon dito sa area ng Kabuyao. Particularly dito sa area na to ng Banay-Banay, Newgan. So, yung demand ay pag kinailangan siya ay maaaring magkaroon dito ng panibagong station, which is yung Gulod Station, na sa tingin ko kanilang pinoprovidean ng space, no? Kasi ngayon pa lang kailangan maiano na nila tong row na to. Kasi tumataas ang value ng lupa, no? So kailangan mai-secure na nila 'yan. So ito sa station na to, kung titingnan natin do sa ni-release na plano dati nung alignment, dito pagka lagpas doon sa may pamantasan ay papaling na siya dito sa west. And then towards dito sa approach nung Gulod Station, no? And then pagkalagpas doon, babalik na ulit siya doon sa kanyang normal na row, no? And then sa design niya dito sa kanyang initial design, no? Although maaari pa itong mabago, no? Maaring hindi nila ilagay, no? Maaring hindi nila itayo ito, or kung itatayo man nila, ang initial na design ay single, kumbaga yung single viaduct, no? Pero
may provision siya. Kung makikita nyo tong line na ito, may provision siya para sa dalawang single track sa gilid, no? Para yung gitna magiging passing track para sa mga express. So yun yung observation ko, no, base dito sa plano, no? So kailangan lang ma-secure tong row na to. For the meantime, habang wala pa yung station, nakatabi lang mismo yung mga viaducts dun sa gilid nung kasalukuyang row, no? Although kung ito maitayo dito, mapalad yung mga nandito sa may katapatan at saka dun sa mga nakapalibot na area dito kasi malapit na ang station sa kanila. Although 1.4 kilometers yung layo nila, at least dito mas malapit ito sa kanila. Although yung pa lang ay speculation, no, kung itatayo ba nila based sa demand or pababayaan na lang nilang ganyan, and then sa Kabuyao na lang talaga lahat yung mga pasahero dito sa Kabuyao station dito. So at least kahit paano meron tayo may idea tayo na bakit ba ganyan yung forma niya, no? Kung titingnan natin bakit ba ganito yung kanyang alignment sa area na to. Yun nga, kasi nga may provision siya para sa isang future station pa bukod dun sa Kabuyao station ng NSCR. And then maaring kaya hindi pa ito nalalagyan ng mga poste, maaring dahil inaasikaso pa nila itong row na ito, no? So itong mga kabahayan dito ay maswerte yung mga nakakuha dito. Kung in the future ay magkakaroon ng station dito, napakalapit sa kanila, walking distance lang. And then siguradong by that time magmamahal lalo ang mga properties dito. Kaya at least mapalad yung mga nakakuha na dyan noon pa. Then kung dun sa alignment, kung titingnan natin sa alignment na yun, mukhang itong transport hub dito, yung para daan ng mga tricycle, and then itong market na ito mukhang matatamaan siya ng alignment. Kasi kailangan dito siya mismo yung alignment. Madadaanan tong alignment na to. So kaya siguro hindi muna siya nilalagyan ng mga poste dahil nga inaasikaso pa itong area na ito. Itong pula na bubong, which is yan yung tricycle terminal. Then yung green na bubong ay yun yung parang market, no? Yung talipapa. So makikita nyo currently yung LG ay nasa tapat ng pamantasan. Ito yung pamantasan ng Kabuyao, which is nasa loob ng Katapatan Subdivision. Ito Katapatan Subdivision to, itong bahagi na ito. And then sa ngayon hanggang nandiyan pa lang yung kanyang row, no? Yung mga binakuran nilang yan yung talagang row na ng PNR na hindi na nila kailangan bilhin kasi nga sa PNR na yan. Dito sa future location ng station ng Kabuyao, mas malapad na raw ang kailangan nila dito. So maaari din na kanila pa itong inaasikaso, no, para ma-acquire itong additional row na ito, no? Kaya ganyan pa yan, kaya nakatigil pa yung construction dyan. Pero for the meantime, yung dun sa mga malalatagan na nila ng mga viaducts ay ginawa na nila, no? Dito kasi bagyang papaling din ito itong mga columns dito kasi nga malapad yung row ng station, which is here. And then yung poste dun din sa north ay hanggang dun pa lang, no? So paling tayo. So marami na mga kabahayan din dito, no? And then dun yung batching plant ng contractor ng
Hyundai and Dong-A joint venture. Dito sa area to, doon ginagawa yung mga rebars ng piles. No? And then, ayan, balik tayo. So, ito yung close-up niya. Nandiyan yung mga equipment nila. No? Ito yung tricycle terminal, and then ito yung market. Yung green. Kaya naman yung may bahagyang paling na siya. Dito, di ba? Pa-east yung paling. Kung titingnan natin dito sa drawing. Dito sa tapat ng subdivision, dito sa tapat ng kanto na ito ay pumaling siya bandang pa-east. Ito yung normal na alignment, then pumaling siya pa-east, and then papaling siya pa-west, no? Parang may buwelo siya no? Dito yung approach nung proposed future. Yung future, to be clear, hindi pa siya agad itatayo, no? At maaari pa rin may magbago, no, sa planong ito. So, ito ay base lang kung ano yung nakalagay dito sa plano na inirelease nila dati, no? And then, yan yung approach niya dito sa area na to. So, sa ngayon yun lamang po muna. At sana'y kahit pa paano may nakadagdag ng kaalaman, no, itong ating update dito sa NSCR. So tingnan natin, no, kung yun nga ay kanilang maitatayo in the future pa, no, yung Gulod Station na yun. So maraming salamat sa inyo